Ate, kapatid mo po siya? Opo. Bakit po? Wala. Tinatanong ko lang yung pangalan niya tsaka yung edad niya. Kuya, may CCTV kami dito. Pag bumalik ka pa dito, magpapatawag na ako ng pulis. Ay, naku po. Ate, wag po. Maawa ka po. Kala mo, hindi ko alam yung ganyang modus mo, ha? Kusma, tara. Pumasok na. Naku, uulan ata. Hi. Hi. Anong pangalan mo? Kusma po. How old are you? 4. Kusma. Ay, ate. Kapatid mo po siya? Opo. Bakit po? Wala. Tinatanong ko lang yung pangalan niya tsaka yung edad niya. Ano po yan, kuya? Ito. Nagtitinda kasi ako ng pastil. Order po ako isa po. Ganun ba? Kaso, maanghang to eh. Ay, okay lang po. Nakain po ako. Favorite ko po yung anghang. Sige. Wait lang Ito. Kuha lang po ka na pong bayad. Ay, hindi na. Okay lang. Ay, baka malugi po kayo, kuya. Hindi. Para sa akin dapat yan. Pero okay lang. Sa'yo na lang. Sure po kayo? Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Sabi po. Hi, Kusma. Hi po. Play ka? Opo. Ay, ate. Kuya, may pastil ka pa? Ay, oo. Sarap kasi. Pabili ako isa. Ito, sakto. Pero huwag mo nang bayaran to. Tinabi ko talaga yan para sa'yo. Thank you po. Ito nga pala. Ay, Kusma. Yes, Kusma. Amanda, Kusma. Ikaw, kuya, ha? Ilang linggo ka na pabalik-balik dito. Akala mo hindi ko alam yung modus mo. Yaya, hindi. Amanda, yan yung sinasabi ng papa mo. Pumasok ka na doon. Kuya, may CCTV kami dito. Pag bumalik ka pa dito, magpapatawag na ako ng pulis. Ay, naku po. Ate, huwag po. Maawa ka po. Kala mo, hindi ko alam yung ganyang modus mo, ha? Kusma, tara. Pumasok na. Amanda, di ba? Ilang beses na tayo pinagsabihan ni Sir na huwag kumausap ng kung sino-sino dyan. Papahamak mo ako eh. Kusma, tara. Manalo talaga tong pastil ni kuya.
Classmate ko. Hello, classmate? Ay, oo nga pala. Yung project natin. Sige, wait lang. Mamaya na to. Neng, mga bata. Nasa kwarto na po, sir. Nakatulog na po kanina pa. Okay. Sir, may i-report lang po ako. Pwede po bang pakicheck ng CCTV? Kasi po yung sinasabi kong lalaking addict, dumaan na naman po kanina eh. Oh, anong oras? Basta sir, mga bandang alas 5 siguro. Ito si Amanda, kinausap na naman po. Anong sabi mo? Sabi ko po sir, pag bumalik siya ulit, magpapatawag na po ako ng mga pulis dyan sa kanto. Talaga oh. Sige na. Pahinga ka na. Tama yung ginawa mo. Ganun na lagi ha. Sir, sige po. Sige na. Panahon talaga ngayon. Yung mga taong mapanlamang sa kapwa. Ito. Pagkain to. Sarap ah. Pabili nga ako ito bukas. Anong oras na pala? Di pa naubos ng tinda ko. Kailangan ko na ng bilan ng gamot si nanay. Ate, pastil po. Ate, pastil po. Talagang nabili. Simbahan. Dami naming alaala ni nanay at tatay. Mga kapatid ko dito. Nakakamiss. Lord, sana po maubos na po itong mga tinda ko para makabili na po ako ng gamot ni nanay. Kailangan niya na po uminom talaga ng gamot. Lord, sana po bigtungan niya po ang buhay ni nanay para makasama ko po siya ng matagal. Lord, sana po, bigyan niya po ako ng malakas sa pangangatawan para malagaan ko po si nanay. Isa lang nabenta ko. Parang uulan na ata. Uuwi na lang ako para mapakain ko na rin si nanay. Sige. Di na talaga ako nakabenta. Nakapagod ah. Pahinga muna ako dito.
Ah. Kagutom na rin. Bili muna tayo. Ay, Ate Amanda o si Kuya. Ay, si kuya nga. Kuya. Hi! Hi, ate. Hi, Kusma. Hi. Yun ang kuya. Ay, ba't kilala ka ng mga anak ko? Hi, sir. Magandang gabi po. Lagi po kasi ako nadaan sa inyo. Tuwing umaga po. Tsaka po pag-uwi. Ganun ba? Opo. Siya din po yung sinabihan po niya na adik. Ha? Opo. Tsaka po, ayun po, yung paninda niya po. Ayun po yung natikman niyo po ng isang linggo. Siya po yung nagbebenta. Nasa kanya ba galing yun? Binibigay na ano sa'yo? Opo. Pastil ba tawag doon? Opo, lagi niya po ako binibigyan. Gabi na, ba't nandito ka pa? Yun nga po, sir eh. Naglako po ako sa sa plaza po. Wala pong masyadong bumili, sir. Bali, nakaisa lang po ako ngayong araw. Ganun ba? Toy, pwede ka ba sumama sa amin sa bahay? Ako po, sir. Nakakaya po eh. Hindi Toy, tara. Gusto ka makausap. Ikaw pa rin nagbibigay sa mga anak ko. Tara, Sige tara. po. Sama ka. Mahawa ka naman. Anong oras na? Tara. Tara, Toy. Pasok ka muna. Cheers, manak. Ikaw, puha muna rito. Oh, sir. Ba't kasama niyo yung adik? Yan po yung sinasabi ko sa inyo eh. Neng, sinama ko dito para makausap din Naku sir. Ba't po nagtitiwala kayo dyan? Yun na, puka muna. Dito ka muna, Toy. Kausapin natin siya. Saan ka ba nawi, Toy? Diyan lang po, sir. Sa may release po. Nga pala, Kusma. May bibigay ako sa'yo. Biskwit, oh. Kainin mo, ha? Salamat, Toy. Salamat. Nga sinasabi na anak ko, nagbibigay ko rin sa kanila ng biskuit at pastil. Ikaw ba gumagawa niyang paninda mo? Ay, ito po, sir. Bali, inaangkat ko po yan dun sa kapitbahay po namin. Tapos, tinutubong ko po ng 2 piso. Para may kitain po ako. Anong ba? Nag-aaral ka pa ba? Hindi na nga po, sir, eh. Kasi po, tinutokso po ako sa eskwelahan po namin. Okay lang ba malaman kung bakit gumaganyan yung katawan mo tsaka yung sa ulo mo? Ito po, sir. Kasi po, may Tourette syndrome po ako. Tourette syndrome pala yung karamdaman mo. Yan yung parang hindi niya nakokontrol pero safe naman kung lalabas ko yun, kung ano man gagawin niya, di ba? Opo, sir. Ano yung kalagayan mo? Asan yung mga magulang mo? Kasi po, sir, noong nakaraang taon po, kabagyo po sa amin sa probinsya. Nagka-landslide po. Natabunan po ng lupa si tatay ko, tsaka po yung 2 ko pong kapatid. Nadamay po sila, sir. Sana? Tanong ko sa'yo. Grabe pala yung sinasapit mo. Yung nanay mo nasaan? Si nanay naman po, sir. May sakit po siya eh. Na-stroke po. Kaya po nagsisikap po ako magtinda. Para may pambili po ako ng gamot niya, sir. Grabe. Uy, parang... Kala ko, ako na yung pinaka may malaking problema sa mundo. Pero...
pinagdadaanan mo, nakuha mo pa magbigay sa mga anak ko kahit mas kailangan may pera. Para sa nanay mo. Wala po yan, sir. Kasi po nakikita ko po sa kanilang dalawa yung kapatid ko po eh. Namimiss ko na po sila. Kuya, sorry. Kung masyado kong nahusgan yung pagkatao mo. Wala po yun, ma'am. Tama naman po yung ginagawa niya. Para po sa mga alaga niyo. Sorry po talaga. Sana po, patawad niyo po ako. Wala po yan, ma'am. Po kayo mag-alala. Naiintindihan ko po kayo. Pasensya na. Dami ko natanong sa'yo. Ganito na lang, Toy. Kaya mong makabawi ako sa'yo. Ito. Hawakan mo na ito lahat, Toy. Ako po, sir. Ang laki po na. Sige na. Hindi po matatanggap na, sir. Sige na, Toy. Magagalit ako pag di mo tinanggap. Sige na. Salamat, sir. Ay, hindi. Huwag ka lumod. Ganito. Bahala ka na. Bumili ka ng gamot na nanay mo ngayon. Pagkain nyo. Tapos, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko yung kumpare ko. Baka may ma-recommenda. Baka may sakaling pwedeng maitulong sa nanay mo. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat talaga, sir. Huwag mo ko dulan. Yung mga pastil ko po sa inyo yan, sir. Dito eh. Sige. Yan ito. Umuwi ka na. Baka inaantay ka na nanay mo. Dali mo muna yung mga pastil. Siguro kung may madaanan ka doon na mga pamilya sa kalye or sa mga kapitbahay mo na walang pagkain, ibigay mo na muna. Sige na, ha? Salamat talaga, sir. Sige na. Masalamat sa'yo. Napakabuti mong tao. Uy, sige na. Naman, sir. Maraming salamat. Sige na. Salamat sa inyo. Kuya, sana. Maraming salamat po talaga. Napakaputi mo po. Maraming salamat din sa inyo. Sir, pwede ko po ba mayapakap si Cosma? Sige to, sige. Sige. Nak. Kaya palang bait mo sa mga anak ko. Pinakikita mo sa kanila yung mga kapatid mo. Sige na, Toy. Maanipay ka ng nanay mo. Basta, ha? Sinabi ko sa'yo, Toy. Opo, sir. Siguro balikan mo ako sa araw ng linggo. Ha? Para masama mo ako dun sa pwedeng tumulong sa nanay mo, ha? Maraming salamat talaga, sir. Mas maraming salamat sa ito eh. Yan talaga ang buhay. Kaya yan. Pangako ko, tutulong ko kung ano mga kaya ko, ha? Opo, sir. Sige na, sige na. Ang bigat sa dibdib. Nak, Neng. Tulungan natin siya. Oo, sir. Gusto ko pong makabawi kay kuya. Parang sobrang samang tao ko naman po sa kanya. Huwag mo nasisi yung sarili mo, Neng. Tama lang din naman yung ginawa mo.
Para maproteksyonan yung dalawang anak ko. Basta, tutulungan natin siya. Na anak. Nay, kamusta po lagay niya, Nay? Oo anak, pinabiga ata. Yun nga po, Nay. Tensya na po kayo, Nay, ha? Ginabi na po ako. Isa nga lang po nabenta ko ngayong araw, Nay. Oh, isa lang. Kaya Opo. saan yung mga paninda mo? Baka masira yun anak. Yun nga po, Nay. Nung napadaan po ako sa Riles, pinigay ko po sa mga batang walang bahay, Nay. Pinamigay mo? Opo. Eh, ano to mga to anak? Saan galing yan? Ito po, Nay. Yung kinukwento ko nga po sa'yo. Yung dinadaanan ko rin sa looban. May dalawang bata, Nay. Parang yung mga kapatid ko, Nay. Parang mga kapatid mo anak? Opo, Nay. Yun nga po. Nung pauwi na po ako kanina, magpapahinga po ako sa isang sulok. Daanan po nila ako, Nay. Kasama po yung tatay nila. Tapos kinausap po ako. Napunta po ako sa bahay nila. Yun po, Nay. Nabutan ako ng 3,000, Nay. Sobrang bait po nila. Pali po yung 1,000, Nay. Binili ko po ng dilata. Tsaka prutas. May gamot na rin kayo dito, Nay. Tapos ito po. May 2,000 pa tayo dito, Nay. May panggastos pa tayo ng ilang araw. Naku anak. Likan mo sila dun anak. Baka meron silang ipapagawa. Para makabawi man lang tayo sa kanila. Pinapabalik po nila ako sa linggo, eh. Kasi may pag-uusapan daw po. Ama anak, balikan mo sila dun ha. Basta kung ano yung magagawa mo rin tulong sa kanila, gawin mo ha. Opo, Nay. Sige po, Nay. Sasayang na rin po ako. Para makakain tayo. Tapos para mapainom ko na rin po kayo ng gamot. Sige po, Nay, ah. Kaya anak. Namimiss ko yung mga bata. Yung mga anak ko. Ayan, Yaya, okay na. I-try na natin yung Christmas light. O sige Amanda, patayin mo na yung mga ilaw. Yun. Ang ganda! Ganda no? Grabe, ang ganda! Ang ganda talaga, Yaya. Oo nga no, sabi ko na sa'yo eh. Tao po. Ay, si Kuya Yaya. Oo nga Amanda, wait lang. Naku kuya, kanina ka pa hinihintay ni sir. Ay, ganun po ba, ate? Tara, pasok ka muna. Sige po. Salamat po, ah. Tara, Kuya, pasok ka na. Gigisingin ko na si Papa. Upo ka muna. Sige. O, Kuya, kumain ka na ba? Ay, opo, ate. Ito nga po. May tinira akong 3 para sa inyo. O, sige, Kuya. Akin na muna yan. Sige po. Lagay ko muna doon na. Salamat. Para makapag-usap din kayo nisa na maayos. Sige po. Nandiyan na ba siya? Sige, lalabas na ako. O yun, Toy! Si sir. Ang gandang gabi po, sir. Oh, sige na. Una. Eh, ba't kinabi ka? Saan ka pa galing yan? Yun nga po, sir, eh. Naglako pa po ako. Uy, talaga naman napakasipa mo. Dapat nagpahinga ka na lang muna. Yes, sir. Sayang po ang kita, eh. Tsaka kailangan po talaga namin. Sa bagay. Eh, teka pala. Ano nga palang pangalan mo? Kasi nung nakaraan nakapag-usap tayo, talagang hindi ko na natanong. Pasensya ka na. Ako nga pala si Alfred, sir. Alfred. Opo. Yun. Teka. Naisip ko lang bigla ngayon. Para mas okay itong pag-usapan, kaharap si nanay mo. Okay lang ba na isama ko yung 2 anak ko doon sa inyo? Naku po, sir. Tutuwa po yun, sir.
Nakwento ko nga po sa kanya na parang kapatid ko po yung dalawang anak niyo po. Yun, sige. So, teka, bibisa ang dalawang bata ha. Magtagala dyan ha. Sige po sir, Sige lang, salamat sige lang. po. Manda, Kusma. Ay, Nay! Andito po si Sir, tsaka yung dalawang anak niya. Talaga, anak? Sir, tuloy na po kayo. Pasensyahan niyo na po yung bahay namin, ha? Ay, magandang gabi po, nanay. Ay, mag-bless anak, mag-bless. Magandang gabi po. Ay, Ay, pala si nanay. anak. Bless ka, nanay. Bless. Bless, nanay. Ang sweet talaga yung mga kapatid mo, anak. Oo po, Nay. Kamusta po, nanay? Ang lagay natin. Sir, okay lang ba mayakap tong bunso nyo? Ay, sige po, nanay. Sige po. Wala pong problema. Ay, mababait din po yan. Yan po si Kusma, tsaka si Amanda. Naalala ko sa kanila yung mga bata. Mga kapatid ni Alfred na nawala na. Sir, magpapasalamat pala ako sa inyo sa mga binigay niyo nung nakaraan kay Alfred. Ay, huwag niyo na pong isipin yun. Tsaka sir, kung may gusto ko yung ipagawa sa anak ko, kayang-kaya na yan, sir. Wala po yun, Nay. Ito nga po pala. Nay, Alfred, dito na natin pag-usapan yung... sana magustuhan nyo. Alfred, di ba sinabi ko nung mag-usap tayo ng gabi na mayroon akong kumpare. Actually, sa ibang bansa po yun, nanay. Nagtatrabaho po yung sa ospital. So, nagkausap po kami. Yun, pare, buti hindi ka busy. Pare, kailangan ko sana ng tulong mo. Kasi pare, may gusto kong tulungan dito sa aming banda. Di ba, alam ko meron kang kakilala na ang trabaho ay nagte-therapy ng mga stroke patients. Eksakto pare. May pinsan ako nagte-therapy ng mga na-stroke na pasyente. Malapit lang dyan sa inyo eh. So, bigay ko yung number mo para magkausap kayo. Yun, pare, maraming salamat talaga. Oo, pare. Hindi ko kamag-anak, pare. Pare kasi, yung dalawang anak ko, pinakilalang binatilyo dito sa amin na dumataan. Pare, yung binatilyong yun, vendor lang siya ng pastil. So, yung pagkain siya na kanin tapos meron ng parang medyo maanghang na something na manok sa ibabaw. Pare, hindi ko lubos maisip, no? Lalo na ako, alam mo naman yung pinagdadaanan ko ngayon dahil nga ginawa sa akin ng kumare mo. Pare, nanay niya may stroke. At ito pa pare, yung binatilyon na yun, na pastil vendor lang at araw-araw halos nabibigay sa anak ko ng libreng pastil sa inaanak ko biskwit. Pare, may Tourette syndrome. Oo pare, kaya para akong nahimasmasan na dinudurog yung puso dahil gusto kong makatulong pare. Kaya please, pakibigay mo agad sa akin yung number ng kakalala mo. Sakaling maibalik natin yung katawan ng nanay nung binatin sa natural dahil pare yung tatay niya at dalawang kapatid niya nasawi pare sa landslide sa probinsya nila. Natabunan. So yun yung naging reason kung bakit nakilala niya yung dalawang anak ko. Dahil nakikita niya yung kapatid niya sa dalawang anak ko. Kaya gusto kong tumulong pare. Kawawa naman pala pare. Sige pare, tulungan natin. Pakisabi, sagot ko na lahat hanggang sa gumaling yung nanay ni Alfred. Talaga pare? Ako pare, maraming salamat. Maraming salamat pare. Matutuwa yung mag-ina.
sabi ko agad sa kanila, lalo kay Alfred. Pare, sobrang maraming salamat. Sige pare. Magpapadala ako, sosobrahan ko na rin ng konti. Pakisabi kay Alfred o order ako ng 100 pieces. Tapos para ipamigay niya sa mga katulad niyang kahit nahihirapan, lumalaban ng patas para mabuhay lang sa araw-araw. Yun na pare. Salamat. Hello sir, sobrang dami po nun. Ay, Maraming Alfred, sige salamat na, po wala talaga. problema. Sige na. Nay, sige na. talaga, sir. Sige na, Nay, Alfred. So, siguro po, dali na lang natin sa ganitong sitwasyon. Sabi nga po nila, pag ang tao mabait sa kapwa-tao, mabuti sa kapwa, kabutihan din po ibabalik ni Lord. Sa totoo lang po, sobrang buti ng puso ni Alfred. Sa kabila nga ng kalagayan niya, nakuha pa niyang magbigay sa mga anak ko kahit kung tutuusin. Mas nangangailangan kayo, nanay. Pero siguro talagang inadya ni Lord yun para mangyari po ito. Kaya nanay, lakasan mo po yung loob nyo. Kaya po natin ibalik sa dati, nanay. Para rin po kay Alfred. Kasi nakikita ko po kay Alfred. Talagang lahat gagawin bilang anak. Para po humaba yung buhay nyo na nanay niya. Ay, gagaling ka na, Nay. Wala lang. May sandot sa atin, anak. May mga taong ginamit si Lord. Para matulungan tayo ng ganito. Masaya po ako, nanay. Nakita ko yung reaction nyo. Alfred, napakabuti mo. Kaya, salamat dahil pinayagan yung mga tulong kami sa inyo na kumpare ko. Ito nga pala. Anak, ibigay mo na kay Alfred yung ano. Ito, Kuya Alfred. Sa'yo na lang tong cellphone ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Meron naman akong bago eh. Saka para meron ako yung communication ni Papa. Maraming salamat, ate. Maraming salamat, Ning. Hindi ko po alam kung paano po makakabawi sa inyo. Sobrang buti niyo po mga tao. Ito, Alfred. Actually, ang dami ko pang damit doon kasi hindi ko na nagagamit. So, ito, ilang pa lang to sa napili ko na pwede mong gamitin araw-araw. Sa'yo na rin yung bag, ha? Maraming salamat talaga, sir. Sige na. Salamat sa'yo. Ulitin ko, masalamat sa'yo. Binuksan mo yung puso't isip ko, ha? Sa pagiging bagong tao ko. Ha? Salamat. Nanay. So, hindi na po kami magtatagal. Tulad nga na sinabi ng kumpare ko. So, sasamahan na kita mamigay. Kung sino man yung madaanan natin sa mga kalye na nagtatrabaho ng parehas at yung ibang walang bahay. Alfred, ha? Maraming Nanay. salamat, sir. Yun na po, gagaling na po kayo, nanay. Magdasal lang po kayo, lahat tayo pinagtagpo ni Diyos para sa pagkakataon na to. Dahil alam niya, may purpose pa po kayo bilang nanay sa anak niyo. Ha? O, paalam na kayo, no, nanay. Yan na, anak. Salamat. Salamat, iya. Kiss mo si nanay. Kiss ka kay nanay. Yan na. Dapat ha? Ingat, nanay, sir. ha? Ingat kayo, ate. Nanay. Usma. Sobrang salamat sa Panginoon, anak. Diniling niya lahat ng panalangin ko sa atin. Sobra, Nay. Alam niyo po ba, Nay? Nung gabing pauwi po ako, nagdasal po ako doon, Nay. Sa simbahan at sinisimbahan natin nila tatay. Tsaka na mga kapatid ko. Pinalalangin ko po, Nay. Sana dugtungan pa po niya ang buhay niyo. At yun nga po.
Ang katotoo po. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Anak, pangako anak, lalaban ako. Dahil sa'yo anak, matutuktungan na ulit yung buhay. Pahinga na. Pasok pa bukas. Ay. No, anak, ba't parang malungkot ka? Papa, naaawa po kasi ako sa sitwasyon po nila Kuya Alfred. Papa, nararamdaman ko po ngayon, sobrang sarap po nila tulungan. Kasi po, Papa, kahit gano'n na po yung kalagayan at sitwasyon nila, nagagawa pa rin po nilang maging mabuti. Tama ka, anak. Sarap na nilang tulungan. Kaya, pasalamat din tayo sa Diyos. Dahil, ginamit din sila. Para mas lalo lumakas ang loob ko ngayon, anak. Ha? Sige na. Pahinga na. May pasok bukas. Kiss, Papa. Ate. Minsan mapapaisip ko kung sino pa yung mapait na pinagdaanan. Sila pala yung mga taong makapagpasaya sa'yo. Thank you talaga, Lord. Dami. Tara, let's go. Ha? Okay.
Ay, pagod. Oras na. Neng, Oh, sir. dalawang bata. Sir, kakatulog lang po. Buti naman. Ah, Binabi na kami. Sir, kung gusto niyo po kumain, may pagkain po dun, Sige. Neng, kami na bahala. Gusto magpahinga, pahinga ka na rin, ha? Sige po. Oras na. Kumuna Alfred. Naabot tayo ng 10 oras ng gabi. Kumusta? Pagod ka ba? Di nga po sir para po akong lumakas lalo. Anong ibig mo sabihin? Kasi kung mapapansin nyo kanina sir, yung mga binigyan nating matatandang vendor kanina sa simbahan, bigla ko lang po naisip, kung may anak pa po ba sila? O wala na? Kasi kung ako yung anak nila sir, lalo na po sa panahon ngayon, sobrang init. Tapos ulan ng malakas. Hindi ko po hayaan si nanay magtinda, lalo't may kapansanan. Nga din yung napasin ko kanina, Alfred Halos yung mga binigyan mo, kung hindi naka-wheelchair, may saklay, naalalayan ng isang tindera. Pero kasi Alfred, may mga matatanda kasi talaga na kahit pinagbabawalan ng mga anak, ng mga mag-anak na kumilos, yung tipong ayaw nila maging pabigat sa pamilya nila. Kaya kahit piso tubuin nila sa araw-araw, magtinda ng basahan, magpunas ng mga kotse, ginagawa nila. Kasi katwiran nila, pag nasa bahay lang daw sila, mas lalo silang nanghihina. Alam niyo po ba sir, kung andun po tayo sa may mga homeless kanina, bigla ko pong naalala si tatay. Yun po yung dalawang kapatid ko. Naalala ko nung buhay pa sila sir. Ako po nag-aalaga sa kanila. Malalangawan po sila sir. Pero tinitiyak ko po na hindi sila lalamukin sa gabi. Tsaka sir, naisip ko po, mas maswerte pa po pala talaga kami ni nanay. Kasi po kami may bahay. Sila po wala. Kami po may kutsyon. Sila karton lang. Kami po may electric fan. Sila nilalamok at inaalikabok araw-araw. Kaya nasabi ko sir, na mas para akong lalo lumakas. Kasi mas may mga tao pa palang mas nakakaawa yung kalagayan kaysa sa amin. Yung mga nakita kong matanda kanina sir, gusto ko silang alalayan tapos yakapin. Kasi po na-miss ko bigla si tatay. Kahit na may edad na, susumikap pa rin para mabuhay lang kami sir. Ngayon nga Kaya alam mo, sabi ko nga, uulitin ko, akala ko ako yung taong pinakamabigat na pinagdadaanan. Dahil iniwanan ako ng nanay ng mga anak ko. Sumama lang sa lalaking di ko alam kung ano nakita niya. Kaya nung nakilala nga kita, tayo ng nanay mo, nadagdagan ako ng lakas ng loob. Nadagdagan ako ng gigil para bumangon para sa mga anak ko, Alfred. Tama ka. Kanina,
Yun, andun na tayo sa mga walang bahay. Iniisip ko, paano kaya kung hindi tayo napadaan doon kanina? Ano kaya ang kinain nila? Kumakain pa ba sila na maayos sa isang araw? Asan nga yung mga kamag-anak, kapatid, o anak man lang? Paisip ka rin bakit may mga taong gumagawa na hindi maganda. Mga politika na pag nakaluklok na, wala nang pakialam. Dahil katwiran nila, kasalanan daw ng tao. Kung pinanganak ka mahirap, mamamatay ka pa rin na mahirap. Pero sa totoo lang, ang daming disenteng mangluloko. Ang daming mababangong tao ang nanglalamang sa kapwa. Kaya, tulad mo, mas dumoble o triple yung lakas ko ngayon. Sir, yung kaninang huling binigyan natin yung taong grasa. Kung pwede nga lang sir, araw-araw ako dumaan dun para makausap siya. Kasi lahat ng tanong ko, alam niya pa yung sasagot. Na sobrang naawa ako sir. Lalo na po yung binigay ko yung pagkain. Bigla pong kinain niya. Totoong tao kasi Alfred. Kaya malambutin ang puso mo sa mga ganong klase. Sobrang blessed ng araw na to para sa akin. Sobrang parang dinala ako sa sobrang liwanag na lugar, Alfred. Sobrang nakakita ako ng mas karapat-dapat na hangaan mga tao. Hayaan mo. Isang beses sa isang buwan, uulitin natin yung Alfred. No choice. Teka, tawagin ko si Alfred. Hello, Fred. Oh, buti nandiyan ka. May importante sana akong sasabihin sa inyo ni nanay. Kaya ba? Kaya ba niyang maglakad-lakad na? O di kaya, i-tricycle mo na lang, Fred. Dito tayo sa bahay, dito na rin kayo hapunan. Ha? Okay, sige. Ingat. Tao po. Sir? Uy, hi kuya. Ay. Nay, magandang gabi po. Pasok po kayo. Sige po. Tawagan ko lang po si sir. Sige po. Oh, Fred! Nay, pasok na agad. Sige na. Tara na ako po si nanay. Magandang gabi po. Oh, magandang gabi rin, Nay. Tara. Kaya ba? Ops. Kaya? Ayun. Nakakbang naman pala ni nanay.
Kasi medyo ano pa, no? Mm-mm. Yun, Dandan na ya. kaya ba? Yun, dandahan lang. Opo. Yan. Kamusta nanay? Ito. Ayos naman. Ayun, teka. Neng, tawagin mo na si Amanda, tsaka si Gusma. Okay, sir. Doon kayo po mo. Mag-bless kay nanay. Mag-bless kay nanay. Gusto kayo. Yun. Oh, Ay, Nay. Sige po. Ito po, Nay. yan. Yan, para mas ano. Salamat, ano. Yan, so... Kamusta nay? Okay yung ano natin nakakalakad-lakad ka na. Sir, sobrang salamat talaga nung ginawa niyong tulong sa akin. Sir, bukod sa pagte-therapy, yung lungkot na nararamdaman ko nawawala. Ayun, buti naman po. Kasi ang kukwela nila doon, saka parang pati yung isip ko ginagamot na din nila. Oo, ganun talaga na. Kailangan talaga ang mga nagtitherapy, psychological impact, kailangan na masasaya. Kaya yan, natutuwa nga po. Kamusta po? Sa tingin niyo po, parang hindi naman siya grabe. Opo, kasi sabi sa akin ng doktor, mild stroke siya na... Yun, buti naman. So, pero itong sasabihin ko, Alfred, Nay, alam ko matutuwa kayo, pero sa akin, 80%. Nalulungkot ako, nalulungkot yung panganay ko. Pero, kailangan Sir, ano po ba yun? Alfred, kasi ganito. Nung isang araw pa tumawag si boss, dapat option lang po ako na tauhan niya, na dapat isasama niya. Kaso, yung pinaka-isa pong kasama namin, wala pong passport. So, kailangan kong umalis, Alfred. Hey, sir. Alis po kayo. Parang nakakalungkot naman po. Hindi nasanay po kasi akong kumpleto kayo dito pag nadaan ba ako palagi. Nga, Fred Kaso, sayang naman kung tatanggihan ko rin. 1 taon lang naman. Ang akin, yung pag-usapan namin ni Amanda at ni Nining, kaya ako kayo pinapunta rito, gusto ko sana na dito na kayo tumira. Totoo po ba yun, sir? Opo, Nay. Totoo po yun. Natutuwa nga po ako kasi ganun po yung desisyon ni Papa. Opo, Nay. Totoo po yun. Tama po kayo sa narinig nyo at isa po ako sa natuwa nung sinabi po ni Sir yun. Naku, sir. Hindi po talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari sa amin ngayon sa buhay namin mag-ina. Kasi naisip ko lang, sa panahon ngayon, ako wala akong planong umalis ng bansa kasi lagi kong iniisip yung mga anak ko. Pangalawa, syempre, si Nining lang dito. Ayaw kong magtiwala sa ibang tao, Alfred. Kaya, nung mag-usap kami, kinuha ko agad yung opinion nila. Ang bilis nga nilang pumayag kasi nga, sa kanila mismo nanggaling na natutuwa sila na nagiging kasama nila kayo dito sa bahay. Sir, hindi ko po talaga alam kung paano po kayo papasalamatan. Kaya alam ko naman po kahit tumanggi po kami, hindi po kayo papayag. Para po makabawi ako sa inyo, sir. Ihatid sundo ko na lang po yung mga bata sa eskwelahan. Tapos tutulong din po ako sa gawaing bahay para makatulong po kay Ate Nining.
Ako naman, sir, kahit pa paano nakakakilos-kilos ako eh. Siguro yung mga magagaang na gawain, kaya ko naman yan, sir. Naku, Nay. Mas kailangan niya pa pong gumaling. Para marami po kayo magawa balang araw. Yun nga, Nay. Yun po talaga yung bilin ng kumpare ko. Dati kayo gumagaling talaga na 100%. Huwag mo na kayo gumalaw-galaw. Pero kung tamang exercise lang, pwede naman. Wala naman po problema. Nandiyan naman si Ninig. Tsaka si Amanda gumagawa din po dito yan. Kaya huwag na po kayong mag-isip. Tsaka, Alfred, may isa pa akong sasabihin sa iyo eh. Ano po yun, sir? Alfred, siguro itigil mo na yung paglalako ng pastil. Kasi dito na kayo magtitinda ni Yun, kaya? Yun, tsaka, Salamat, asan sir. yung ibang gamit nyo pala, Alfred, nanay? Wala naman po talaga kaming gamit, sir. Lahat po yung pinahiram lang sa amin. Bali, ito lang po meron kami, mga damit po. Ganun ba? Wala naman problema. Kompleto naman dito, tulugan, lahat-lahat, walang problema. So, sakto lang din talaga na damit nyo yung dala nyo. Ito pala, Nanay Alfred, di ba? Yung napag-usapan natin nakaraan, bukod sa dito kayo titira, dito ka na rin magtitinda, Alfred. Okay, so may nakikita kayo dyan. Kung nakapansin nyo, andyan na si Amanda, tsaka si MJ. So, ayan yung magsisilbing, teka, gusto ko pang surpresa eh. Sige, 3, 2, 1. Nanay, ayan yung magiging istante at tarpaulin nyo sa ititinda nyo sa labas. Tsaka meron pa yan. Teka, meron pa yan dance number kay Kusma natin. Okay, Kusma, pwesto. So, bless mo na kay nanay. Bless mo na kay nanay. Yeah, so Alfred, itong tarpaulin,
sasabit na lang natin sa gate. Tapos doon natin lalagay sa harap ng stante. Sir, napakaganda naman po niyan. Napaka-presentable po. Po nanay, kailangan para mas lalong kaya-aya sa mga dadaan na bumili. Eh sir, para saan po pala yung kilawin? Oo nga pala, so ito. Ayan, nilagyan ko na lang ng presyo na kasi hindi mo nakatanong Alfred. Masarap akong gumawa ng kilawin. So, bago ko umalis, ituturo ko rin sa iyo yung ingredients at yung tamang lasa. Tsaka po, Kuya Alfred, gumawa na rin po ako ng page para doon po tayo kukuha ng orders online. Yun. So, kompleto. At ikaw, Inay, may gusto sabihin? Ako din po kuya, kung ano gusto niyong gawin, tutulong po ako. Yun. So, Salamat. kompleto na, Nanay. Alfred, so ano pang gagawin natin? Siguro, i-presto natin sa labas. Ha? Game? Game? Sir. Ayan. Ano lang. Ayan, bali, display na lang muna natin siya dito. Ayan. Ayan. Nga pala ate Thank you Tinulungan mo pa ako. Ano ka ba kuya? Wala yun. Nga pala, tawagin mo na lang ako pag kailangan mo ng tulong ko. Salamat. Sige po. Ang pag-ibig na hinintay. Kuya Alfred, dito Oh. yung mga kaibigan ko. Ay. Bibili daw sila ng pastel. Ganun ba? Kung gusto niyo, dito na kayo kumain. Sige. Sige, paghahanda ako kayo Ito. Ito. Kuya Alfred, ito nga pala si Gab tsaka si Summer. Hello. Gandang gabi po. Gandang gabi din po. Magandang gabi din. Ito. Ito, Beo. Kutsara nyo. Para makakain kayo na maayos. Yan. Kain kayo madami ito sa'yo, Summer. Sa'yo naman, Kuya Gab. Okay? Hala! Ang daming order sa online! Kuya Alfred! Kuya Alfred! Oh, bakit? Ang daming order sa online! Talaga, patingin nga. Hello, ano? Naalala ko dati, no? Sungit mo. Pagkamalam na pa akong adik. Hala, huwag mo na ipaalala yun. Siyempre, hindi ko makakalimutan yun. Tayo na nagkakilala eh. Pabili. Uy, may nabili. Ay, sir! Sir, musta? Kamusta, Alfred? Mga bata! Mga bata! Sir, sa loob. Tara, tara, tara! Tatawagin ko lang po. Miss, kamusta benta? Kamusta benta? Sir, malakas na ngayon. Luminis dito, Fred, Gumanda yung pwesto. Papa! Anak! Ay, ang bunso ko.
Ay, thank you, Lord. Kiss Papa naman. Kiss Papa. Kiss. I miss ko mga anak ko. Papa, pwede po ba tayo mamasyal bukas? Oo naman. Lahat ng gusto mong bili natin yan. Ikaw, anong gusto mong bilhin ni Kusma? Spider-Man toy. Lahat bibili na. Tsaka bilis mo tumakad, anak. Oh, bilis na pala. Isang taon lang na wala. Ay, sir. Fred. Pwede ko po ba yung makausap? Oo naman. O, doon mo na kinak. Doon mo na kayo. Ano, sir? Ano bang ano? Kamusta, Fred? Ayos naman, sir. Kamusta? Natutuwa ako, ha. Buti. Ganda ang kita ngayon, sir. Dami na order. Oh, may importante ka ba sasabihin, Alfred? Meron nga po, sir, eh. Pero okay lang ba? Isama ko si Nining. Oo naman. Neng? Oh. Puro ka dito, Fred. Ano ba yung mukhang importante to, ah? Sir. Hindi ko po alam kung gagalit kayo o matutuwa kayo, eh. Ano pa problema? Kahit ano pa? Kasi, sir, kami na po ni Nining. Talaga? Opo, sir. Oo, sir. As in? Opo. Kaya pala pagdating ko nung kanina, parang kayong Ovaltine na may asukal, na may milk tea na hindi mawari. Wait, ito sa totoo lang. Nung nakaraan, nung nasa ibang bansa ako, naawa ako dun sa kasambahay nung amo ko. Kasi nakausap ko siya, gusto man daw niyang umuwi ng Pilipinas, hindi siya makakauwi. So, naalala ko si Nining. Kasi sa totoo lang, Fred, yan si Nining parang kapatid ko na rin yan. Hindi na iba. Iniisip ko rin yan, nasabi ko, paano kaya pag si Nining na yung humiling sa akin ng pag-alis? Kasi Fred, yung dalawang anak ko, bukod sa nanay, kay Nining lang sanay. Kaya sa totoo lang, naawa ko doon sa katulong ng boss ko kasi nga, umiyak siya na sabi pa nga niya, Sir, buti ka pa. Pauwi ka na ulit ng Pilipinas. Sabi ko, mo ate, may gusto ka ba ibiling? So, kitang-kita ko kay ate yung pangungulila sa pamilya, sa asawa, sa anak. Sinining talaga yung naisip ko. Nasabi ko, ano kaya mangyayari pag wala na sa amin si Nining o talagang gusto niya magpamilya o gusto niya na mag-anak. Siyempre, kailangan niya na ng sariling buhay. Isa yun sa malaking tanong sa isip ko kung ano mangyayari sa mga anak ko, lalo't ganito nga. Kaya dyan sa sinabi nyo, hindi ako nagagalit. Mas natutuwa pa nga ako. Dahil wala na akong iisipin na alis pa sa amin si Nining. Sa isang banda, natutuwa rin ako kasi nga, parang yung unang pagkakakita nyo, hindi maganda eh. Diba, sabi ko nga, napagkamalan kang masamang tao ni Nining, buti na lang, mabait ka talaga, talagang mapagpasensyang tao. Natutuwa ako. So wag niyong i-take as negativities yan. At ang gandang salubong nito talaga. Teka pala Fred, parang may kulang Asan si nanay? Bali dumaan po sa simbahan, sir. Pauwi na rin po yun maya-maya. O sige, para rin. Gusto ko rin makita nanay mo kung ano nalagay. Siguro maghahain na kayo para pagdating na nanay, sabay-sabay tayo kakain, ha? Oo, sir. Sige na. Okay yan. Boto ako dyan, ha? At least walang mawawala sa pamilya natin, ha? Salamat, sir. Sige. Thank you, Lord. Thank you. Nakatawa naman itong dalawan to. Hindi maganda yung naging umpisa, pero naging sila. At mukhang sa tingin ko tatagal dahil pareho silang katiwa-tiwala at mabuting tao. Thank you talaga, Lord, sa mga ganitong pagkakataon. Kumusta naman yung school mo? Ha? Papa, may sorpresa po ako. May tap po ako. Talaga? Opo. Good girl. Pati po si Kusma. Very good. Siyempre. Saan ba kayo magmamana? Ay, Alfred! Nining, baka may gusto pala kayong biling bukas, ha? Ilista nyo na kasi papasyal tayo bukas, ha? Sige po, sir. Salamat. Ay na pa si nanay, Papo. Ha? Si nanay?
Ay, sir! Andyan na po pala kayo. Opa, ba't parang natulala ka po yata? Hi po, sir. Nay, hindi ko akalain na ganyan na pala yung improvement ni Nanay Fred. Kaya na po tayo, Nay. Sige po, sir. Tara, kaya tayo. Nay, parang grabe yung pagkakataon, no? Sa loob ng 1 taon, natuwa ako na naging si Nining at si Alfred. Oo nga po, sir Pangit man sa umpisa, pero ngayon, okay na okay po sila. Kaya natutuwa ako Pa, si nanay po, hindi niya po baka kamustahin? Kamusta yun? Ibig sabihin, Hindi ka po ba nagagandahan sa kanya? Uy, anak, huwag ka nagbibiro ng ganyan, Nay, simula po na nawala po ng 1 taon si Papa, parang ikaw na po yung tinuring naming nanay. Lalo na po sa pag-aasikaso mo po sa amin ni Kusma. So, why not po? Oo nga no, Amanda. Boto ko dyan, sir, para kay nanay. Nay, Oh, Papa! Dapat Papa, hindi na nanay ang tawag mo kay nanay. hindi na kasi parang may mali siguro, Nay, magmula ngayon, huwag mo na akong tawagin, sir. Okay lang ba na tatay na lang itawag? Pero blessing pala tayo sa iba. Sige pare, tulungan natin. Pakisabi, sagot ko na lahat hanggang sa gumaling yung nanay ni Alfred. Talaga, pare?